Iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Ang tunay na lakas ng radyo. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. With more than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. School on the Air on Coconut Production and Processing na may temang Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan. Magandang umaga, ako po si Coco Maring. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan sa pagsasaka at pagtatanim ng niyog. Maririnig nyo kami tuwing Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Magandang umaga. Ako naman po ang inyong makakasama sa buong pagtalakayan natin sa pagsasaka ng niyugan. Ako naman po si Coco Pasing. At napapanood din kami ng live sa programa ng Facebook page ng istasyon ng Radyo Natin Buwak, sa Facebook page ng ATI Mimaropa, at sa Facebook pages ng Philippine Coconut Authority. Sa ating estudyante, abangan ninyo ang aming mga tanong na iiwanan mamaya sa ating School on the Air text promo para manalo kayo ng 60 pesos worth of load. Kaya huwag kayong bibitaw sa pakikinig at sa ating programa. Ayan, yes. So marami po tayong aabangan ngayong umaga. Hindi lang po yung 60 pesos na load para sa ating SOA text promo, kundi din po ay hitik po sa kaalaman ang tatalakayin natin ngayong umaga tungkol naman sa mga programa o interventions po under ng CIDP. At sa ating mga estudyante ngayong umaga, paalala lamang po dun sa mga gustong manood sa amin ng live. So pwede tayong makapanood po sa Facebook page ng ATI Mimaropa, Facebook page po ng PCA Marinduque at ng 105.7 Buwak Marinduque. So yun po, at pakishare na lang din para malaman din po ng ating mga kasamahan na kasama nating mga kalahok po dito sa ating programa. Pero bago po natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati muna sa ating mga SOA coordinators ng Buwak, Gasan, Mugpog, Torrijos, Santa Cruz at Buena Vista. So alam nyo, itong ating mga municipal coordinators talaga ay sobrang sipag. So yes, hindi po tayo, kumbaga po ay sila po yung karamihan sa mga trabaho ay nasa kanila at
sila po ang nagpapa-enroll, nangangala po ng ating mga kalahok na meron tayong target na 500 enrollees. Ayan, magandang umaga po ulit. So, dahil nabati mo na po ang ating mga SOA coordinator, ay marapat lang din po nating batiin ang ating mga katuwang sa ating programa. Siyempre sa pangunguna po ng Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture HBCDP, National Dairy Authority, Department of Trade and Industry, at siyempre Technical Education and Skill Development Authority at mga iba pang implementing agency na katuwang po natin dito sa ating programa na magbabahagi po ng kanilang mga kasanayan bilang tagapagsalita po sa ating mga susunod na pagsasaere. Ano po, dito sa ating Radyo Eskwela. At ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po kami sa kanila. Yes, tama po yun. And thank you po sa lahat ng ating partner agencies, sa lahat po ng inyong suporta, lalo na po sa inyong mga ipinadala o ibinigay po ng mga tagapagsalita o resource persons po dito sa ating programa. At para naman simulan ang ating pag-aaral at talakayan, talakayan natin ngayon ay tungkol sa Executive Order Number 172 or ang Coconut Farmers and Industry Development Plan or ang CFIDP. Yes, ang CFIDP. So siguro po sa ating mga kalahok ng ating programa, marami po silang mga katanungan kung ano po ba itong CFIDP, lalo na po yung ating mga magsasaka na nagninyugan po. So para din po sa kaalaman ng lahat, ang Agricultural Training Institute po or ATI ay nagsagawa na po ng mga maraming information caravans para ma-promote po natin itong CFIDP, lalo na po yung mga interventions o components po ng ating CFIDP. Pero for sure po hindi naman lahat ay nakakadalo sa ating information caravans, kaya po ay nagsasagawa po tayo ng School on the Air program o Radyo Eskwela para po ay mapaabot natin sa lahat ng mga magsasaka po dito sa Marinduque kung ano po ba ang CFIDP at ano-ano po ba yung mga hatid na programa ng CFIDP. Ayan, at para nga po sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa CFIDP at mga nilalaman nito ng Executive Order Number 172 or Coconut Farmer in Industry Development Plan, CFIDP, ay makakasama po natin ngayong umaga ang Division Chief 1 ng PCA Marinduque, walang iba kundi si Sir Judy D.P. Pinco. Magandang umaga po, sir. Ayan, sir, pwede po kayong bumati po muna sa ating mga tagapakinig po at nanonood po sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kasama ko dito sa booth, sa libu-libong nakikinig dito sa ating radyo natin, at lalo't higit sa lahat, sa 500 estudyante ng ating School on Air. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nawa, marami kayong matutunan sa araw na ito kung saan ito po ang una sa mga serye ng ating programa na School on Air. Ayun. Sir, maraming salamat po. Para po sa aking, para simulan po ang ating talakayan, ang unang tanong ko lang po sa iyo, sir, ano nga po ba ang CFIDP? Okay. DJ Coco Pasing. Yes po. Ang tanong, ano ang CFIDP? Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund or CFITF actually ay napapaloob sa Republic Act 11524. Ito ay isang batas na nilagdaan ng dating Presidenteng Rodrigo Duterte noong ika-26 ng Pebrero taong 2021 na naglalayong magpatupad ng iba't ibang programa at benepisyo para sa mga magninyog at manggagawa sa nyugan gamit ang pondo ng Coco Levy sa loob ng 50 taon. Idagdag ko lamang din po na ang author po ng batas na ito ay walang iba kundi ang ating butihing Senadora Cynthia Villar. At ngayon po, sir, follow-up question ko lang po. At ngayon po na nabanggit niyo po yung mga layunin ng CFIDP, saan po ba pwedeng lumapit yung ating mga magsasaka, lalo tigit po yung ating mga magsasaka ng niyugan? Saan pong ahensya sila ng gobyerno pwedeng lumapit at para ma-avail po nila kung ano po ba yung mga benepisyo ng under ng batas po na ito? Of course, ang nangungunang ahensya ng pamahalaan
na nagpapatupad nitong ating CFIDP na ito ay walang iba kundi ang pangasiwaan ng niyog sa Pilipinas o ang Philippine Coconut Authority. Bukod diyan, marami din po tayong mga implementing agencies bukod sa PCA, katulad ng TESDA. Ito pong ATI na kasama natin ngayon, DPWH, CHED at marami pa pong iba. So ayan po So recap lang natin para hindi rin makalimutan ang ating mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. So base po sa na-discuss ni Sir Judy po kanina na ang CFIDP po ay yung batas po ay RA 11524. Tama po. Or yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. So yun po, isang batas po na may iba't ibang programa at benepisyo para po sa magninyog at manggagawa po ng niyogan. Gamit po yung pondo ng Coco Levy. So yun sir, alam ko po itong CFIDP po ay madami pong layunin. So ano-ano naman sir yung iba't ibang layunin po nitong programang ito? Okay, thank you DJ Earl. Ang programa po ng CFIDP ay naglalayon, una, upang pataasin ang produktibidad or productivity at kita or income ng ating mga magsasakang nasa industriya ng niyog. Yes. Pangalawa, mapababa ang antas ng kahirapan, mapataas ang kalidad ng edukasyon at pagkakapantay-pantay sa lipunan. At pangatlo, magkaroon ng rehabilitasyon at modernisasyon ng industriya ng niyog sa pagtaas ng produktibidad ng lahat ng sakahan. Lahat po ng sakahan. Ayun, narinig po natin sa mga sinabi po ni Sir Judy. Marami po at hitik na hitik sa programa at gawain po ang CFIDP po na ito. Kaya po, inaasahan namin po ang ating mga magsasaka ng niyog na sumasali or maging isa kayo sa pagkapatupad po ng batas na ito. Kumbaga, lahat po itong mga programa na napapaloob sa CFIDP ay para talaga sa ating mga magsasaka. Na mga magsasakang nagsasaka ng niyog. Opo. Ayan. So, nakailang minuto pa lamang po tayo at madami na po tayong natalakay. So, mamaya po, bibigyan pa namin kayo ng kaalaman tungkol naman sa mga interventions. So, ano po ba yung mga programa na napaloob po sa CFIDP? Sino-sino po yung mga ahensya na pwede nating i-contact o puntahan para po maka-avail tayo dun sa mga programa na yon. At sa ating mga kalahok, huwag po tayo maglipat ng istasyon dahil magbabalik pa po ang ating programa pagkalipas po ng ilang paalala. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. News Update. News.
Yan, maligayang pagbabalik po. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikinig sa ating programa Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At para pa rin po ibahagi sa atin ang mga programa ng CFIDP ay makakasama pa rin po natin si Sir Judy. Ayan sir, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan. So para malaman po ng ating mga tagapakinig kung ano po ba yung mga programa na napapaloob dito sa CFIDP at sino po ba yung mga ahensya, ang mga namamahala po dito. So sir, bago po yun ay ang question ko po sa inyo ay ano po ba yung mga naging basihan ng mga programa at aktibidad po ng CFIDP? Actually, marami pong naging basihan ang ating programa na ito. Sa legal basis po natin, unang-una yung ating Executive Order 172 na nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong June 2, 2024. Ayon sa batas, hindi bababa sa 5 bilyon ang pondong ilalabas sa pagpapatupad ng mga programa ng CFIDP kada taon. Sa unang taon, ito po ay 5 bilyon. Sa pangalawang taon, ito po ay 10 bilyon. Pangatlong taon ay 15 bilyon. Sa pang-apat na taon ay 15 bilyon at pang-limang taon ay 25 bilyon na may kabuuang halagang 70 bilyon sa loob po ng 5 taon. Bukod po sa Executive Order 172, ang isa pa pong legal basis ng ating programa ay itong tinatawag natin na COCOFIRM, yung COA DBM Joint Circular, ang CFIDP Manual, at yung pong ating mismong batas ng Republic Act 11524. Ayun, maraming salamat po sir. Ayon po sa inyong mga nabanggit sir, saan ba pwede pong lumapit yung ating mga magkasaka po ng bukod po sa tanggapan ng Philippine Coconut Authority? Ayan po ay depende sa pangangailangan. Sa ngayon po, meron po tayong 15 tinatawag natin na implementing agencies na kung saan, kung ano po ang inyong suliranin or concern, maaari po kayong lumapit. Isa-isahin ko po itong 15 ito para po sa kaalaman nating lahat. Nandyan po, of course, yung ating Agricultural Training Institute, bukod po sa PCA. Then, nandyan din po ang Philippine Crop Insurance Corporation para po sa pagpapasiguro ng inyong mga niyugan. Nandyan din po ang ating Cooperative Development Authority. Nandyan din po yung ating High Value Crops Development Program or ang ating HBCDP. Nandyan din po ang National Dairy Authority or ang ating NDA. Ang Department of Trade and Industry, nandyan din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Nandyan din po ang ating Committee on Higher Education para naman po sa ating mga scholarships. Ang DOSTP card, nariyan din po, kasama din po natin. Ang Bureau of Animal Industry, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o yung tinatawag natin na PhilMec. Ang Development Bank of the Philippines para po sa pagpapautang. At ang Department of Public Works and Highways, so ang ating DPWH, para po sa mga infrastrukturang kasama ng ating programa. So yun po. Ayun, maraming salamat po sir. Ayon po sa mga nabanggit ni sir, marami pong ahensya ng gobyerno ang magtutulong-tulong upang maipatupad po ang mga nasabing programang ito. Ngayon naman po sir, medyo nabuo lang po yung question sa isip syempre po ng ating mga tagapakinig. Sino po ba ang mga kwalipikadong benepisyaryo po ng mga programa ng mga ahensyang ito? Yes. Okay, napakagandang tanong niyan. Ang sinasabi po kasi dito sa batas natin, kung ikaw po ay isang manggagawa ng niyog o ikaw ay isang nagmamay-ari ng niyugan, ulitin ko lang po, kahit po sino na nagtatrabaho sa ilalim ng niyugan,
ito po ay kwalipikado dito po sa ating programa. Basta po ang ating sakahan ay hindi lalampas ng 5 hektarya. Ano po? So, yun po ang pangunahin na kinakailangan natin para mapasali po tayo dito sa programa na ito. So, ayun. So, ang kailangan po natin pala ay isa tayong lehitimong magniniyog. So, paano po ba natin nga masasabi, ulitin ko lang po, dapat po tayo ay rehistrado sa National Coconut Registry System po natin. At para dun po sa mga coconut farmers na hindi pa po rehistrado sa ating talaan, ay pwede po kayong magtungo at magsangguni sa aming opisina, ang Philippine Coconut Authority Provincial Office, dito po sa Zone 4, Tabi, sa Buwak. So, ang dami po palang mga benepisyo na pwedeng makuha ng ating mga coconut farmer. So, dapat talaga ay tayo po ay magparehistro para po makuha natin kung ano po ang dapat po ay para sa ating mga magsasaka. Yes, tama po yun. Kaya dun sa mga kalahok natin dito sa ating programa na hindi pa nakapag-rehistro sa INSAFE-RS, so magparehistro na po kayong lahat para po maka-avail kayo, makakuha kayo ng mga interventions na para po sa inyo. So sir, follow-up question ko po sir. Nabanggit nyo po kanina na dapat yung mga tinutukoy po nating mga benepisyaryo dito po sa ating programa ay yung mga magmamay-ari po ng lupain o nagmamay-ari po ng niyugan na hindi po higit sa 5 hektarya. Sir, paano po yung mga nangungupahan po, yung mga manggagawa? Kasama din po ba sila dito sa ating programa? Okay. So, iisa-isahin na natin ngayon ang po pwedeng talagang makasali sa programa na ito. Tulad na nabanggit ko kanina, yung mga coconut farmers o mga magsasaka ng niyog na nagmamay-ari ng lupain o niyugan na hindi hihigit sa 5 hektarya na siya ang naglilinang ng kanyang lupa o itinuturing na owner cultivator. Pangalawa, hindi siya ang naglilinang ng lupa, ngunit siya ang may control o namamahala nito. Pangalawa, yung mga magninyog na nangungupahan ng hindi hihigit sa 5 hektaryang niyugan o nangungupahan upang maglinang o mga siwa sa paglilinang ng niyugan. At pangatlo, manggagawa sa niyugan. Kasama po ang manggagawa, maaaring pamamanahon ng mga manggagawa o yung tinatawag natin na seasonal worker o itinerant na nagsasaka ng niyog at nagpuproseso ng kopra bilang kanilang pangunahing pangkabuhayan. So yun po yun. So makikita natin na lahat po ay kwalipikado mula po sa nagmamay-ari po ng niyugan, manggagawa. So pwede po kayong makakuha po ng mga interventions po under po ng SAFE IDP. Opo. Idadagdag ko lamang po yung sinabi kanina ni DJ Maring na ang pinaka-importante po dito, ang pinaka-pangunahing pangangailangan ng ating mga magiging benepisyaryo na sila dapat ay rehistrado sa ilalim ng ating National Coconut Farmers Registry System o yung ating tinatawag na NCFRS. Ayun. Dahil sa mga nabanggit po ni Sir, ngayon po, nagtataka lang po yung ating mga tagapakinig, paano po ba masisigurado ng PCA o ng mga kaakibat na ahensya na sila ay magiging benepisyaryo o may isasagawa yung mga programang nabanggit po kanina? Kung paano paano po ba nila malalaman na may papatupad po yung programa na iyon ang naaayon po sa batas? Okay. Sa ganang actually tayo po ay mayroong mga tinatawag na operations manual. Bawat isang implementing agency ay mayroon pong operations manual depende sa kanilang mga proyektong ipatutupad under sa programa natin. So kung paano nila ito maisa sa katuparan or magagawa para sa kabutihan ng ating mga magninyog ay nakailalim po dito sa ating operations manual na tinatawag. So lahat po ito ay nandoon sa manual na ito, lahat yan mula sa mga pagpaplano hanggang sa mga pinansyal na aspeto, ito po ay nakapaloob doon.
So, ayan po, tama po So, siguradong lahat ng mga programa under po ng CFIDP ay may papatupad po ng maayos. Kaya sabi nga po ni Sir kanina, lahat ng agencies, hindi lang naman po PCA ang ahensya, pero sa pangunguna po ng PCA ang nagpapatupad po ng programa under ng CFIDP. Base po sa na-discuss ni Sir kanina, sobrang dami po na ahensya at yung bawat ahensya po na yon ay may iba't ibang programa na hawak o interventions. And yung bawat interventions po na yun ay may mga sinusunod po na manual of operations, kagaya na nabanggit ni Sir kanina. Kaya sigurado po na maipapatupad po ito ng maayos at makakarating po sa ating mga dapat po na benepisyaryo po ng programa. So, ayan. Ang dami na po nating natutunan sa saglit na oras na ating pagsasama. So, bago lang po natin putulin ulit yung ating programa at sa ating pagbabalik po, babatiin ko lang po yung mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live po. Ating mga online para naman viewers po ngayong umaga. Shout out daw. Yes. Yan. So kaya nga po nang nabanggit kanina, sobrang dami po nating natutunan ng mga proyekto under po ng CFIDP. So napakadami po talaga na dapat nating alamin paano po, kasi yung iba po talaga hindi nila alam. Kaya malaking tulong po talaga itong programa na ito para sa ating mga magsasaka. So shout out sa lahat ng ating mga online viewers po ngayon. Kanila Ma'am Mayet Magalang Privado mula po ng Buena Vista. So nanonood po sa atin ngayong umaga. Good morning po. Yes. Parang nakita ko din po si Miss Ayan Pinco, nanonood po siya kanina. And kay Sir Very supportive. So gandang umaga pa po sir. Yes, umaga pa po. Ayan, at sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayong umaga. So ayan, notes po tayo dun sa mga na-discuss po natin ngayon para po ay pagdating ng ating mga exams ay makakasagot po tayo. Yes po. So para po sa ating mga tagapakinig, keep tuning in lang po, at sa aming pagbabalik ay ibibigay na po natin ang katanungan para sa ating SOA Text Promo. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Ng CFIDP, parang sa pagbabalik po ng kanyang pag-discuss po tungkol po dito, tinatawagan ko po ulit dito si Mr. Judy Pinco para bigyan po ang ating mga tagapakinig na kung ano ba ang program components po under ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Okay. Sa mga hindi po nakarinig kanina, uulitin ko lamang po yung ating definition ng ating CFIDP o ang ating Coconut Farmers and Industry Development Program. Ano po? Ito po, ang CFIDP ay napapailalim po sa batas ng Republic Act 11524 na pinirmahan po ng ating dating presidente Rodrigo Duterte noong ika-26 ng Pebrero taong 2021. Ang CFIDP po ay naglalayong magpatupad ng iba't ibang mga programa at benepisyo para sa mga magniniyog at manggagawa sa niyugan.
gamit ang pondo ng coconut levy sa loob po ng 50 taon. Tinanong po ako kanina, ano-ano po ba yung mga components nitong ating program na ito. Meron po tayo actually na 7 components ng CFIDP. Nandyan po yung ating social protection. Unang-una, kung saan naririto po napapailalim o napapaloob ang ating health and medical program, ang crop insurance, scholarship na sa ngayon po ay ating ipinapatupad dito sa ating lalawigan, at ang training ng ating mga magsasaka ng niyog kasama na po ang kanilang mga pamilya. Pangalawang component ng CFIDP ay ang Coconut Farmers Organization and Development. Ano po? Ang pangatlo po ay ang tinatawag natin na hybridization. Na ito po ay kinakapalooban ng sasagawa or pag-aasawa ng ating mga ipinagmamalaking mga lahi ng niyog upang tayo ay makaproduce po ng tinatawag natin na hybrid. Ang pang-apat ay ang community-based farm enterprise development, farm rehabilitation, and improvement, kung saan nakapaloob naman po ang intercropping na kinakapalooban pa rin ng ating mga kape at kakao. So nandyan din po yung ating livestock and poultry integration. Mga native na animals po ito, at ang ating dairy integration para naman po sa ating gatas. Ang panglimang component po ay ang integrated coconut processing and downstream products o yung tinatawag natin na shared service facility, na kung saan dito po sa ating lalawigan ay meron na po tayong itinatayo or ipapatayong isang facility dito sa Barangay Pawa, dito po sa Buwak. Ang pang-anim po ay ang ating innovative research projects and practical application for coconut processing, production, and distribution. At ang pang-pito, ang pinakahuli natin, ay ang support services, kung saan naman po nandyan po yung ating credit o ang ating pagpapautang, research, marketing, and market promotion. Nandyan din po ang infrastructure na nabanggit ko na kanina, at ang ating policies and regulations. So yun po, sa kabuuan ay meron po tayong 7 components itong ating CFIDP na ito. Kaya sa atin namang mga kalahok po, itong mga components po na na-discuss po ni Sir Judy po, ito po ay himay-himayin natin sa mga susunod natin na pagsasaere para mas lalo po nating maintindihan po So, ayan po, at itong Sir, follow-up question ko po, kailan ba sir nagsimula ang implementasyon nitong CFIDP? Okay. Actually, yung batas natin ay, as I have said, na napirmahan ito noong 2021, February 26, 2021. At sa ngayon po, kung hindi ako nagkamali, nasa pangalawang taon na tayo. Ay, pangatlong taon na tayo ng ating implementasyon. Ito po ay hindi lamang po sa lalawigan ng Marinduque, kundi ito po ay totoo para sa buong Pilipinas. Yes. So sir, may katanungan po dito sa ating Facebook Live. Yes, so okay lang po ba sir na tanong po namin sa iyo? Sabi sir ni Ma'am Sanchez Marlene, paano po namin malalaman na kami po ay legit na member ng NCFRS? May confirmation po baga kami marireceive o magkakaroon po baga kami ng ID? Ngayon po, tayo ay nakapag-enlist na at kasalukuyan nag-e-enlist pa din ng ating mga coconut farmers. Yung pong ating mga agriculturists, sila po ay pumupunta sa mga barangay, tinitipon ng ating mga magsasaka ng niyog in cooperation po sa kooperasyon ng ating mga barangay officials. Nagpapatawag po kami doon ng pagpupulong kung saan sabay-sabay po nating inire-rehistro ang ating mga manggagawa sa ilalim ng niyugan. At ang pangalawa pong paraan ay pumunta lamang po kayo sa aming opisina sa Philippine Coconut Authority dito po sa Barangay Tabi, at kayo po ay tutulungan namin na magpa-enlist. Yung pong tinatawag natin na reference control, yan po ang magpapatunay, no? Yan po ang magpapatunay na kayo ay nasa
ilalim na po ng ating registry. So yun po ang mahalaga sa atin, yung ating reference control. So, sir, linawin ko lang. So, pwede po silang magtungo sa opisina ng Philippine Coconut Authority para po i-confirm kung sila po ba talaga ay nakarehistro na. Tama po yun. Yes Tama. po. As yung tanong tungkol sa ID, hayaan nyo po at ating linawin yan. At maganda po na ito ay ating nabuksan or naiulat para po maiparating natin sa kinauukulan. Ayan, so yun po yung kagandahan po ng ating programa, kasi ay tayo po ay bukas dun sa mga questions o mga tanong ng ating mga kalahok na nanonood po sa atin ngayon. So sa ating mga online viewers, sa mga susunod namin na pagsasairi po, so kayo po ay pwedeng mag-chat sa amin para po ay masagot po natin ang inyong mga katanungan kung meron man sa masagot po ng ating mga inimbitahang mga tagapagsalita. At yun nga po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang Masaganang Kokobuhayan ni Radyo Eskwela sa Pagdiniyugan. Muli po, Sir Judy, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng inyong oras sa programa po namin ito. Baka po ay si Sir Judy po ay may mensahe para sa lahat ng ating tagapakinig po ngayong umaga. Thank you, Sir? DJ Earl. Unang-una po sa ating mga, of course, sa ating mga estudyante na nasa ere, kung tawagin natin, because tayo nga po ay nasa programang School on Air. Nawa po na huwag kayong bibitaw sa programa natin na ito. Yes. Ito po Yes ay po. tatagal hanggang October 1. October 1, 2024. Hindi po ito para sa amin. Ginagawa namin po ito para po sa inyong kagalingan. Tulad nga po ng nasabi sa Republic 11524, ito po ay para sa inyo. Kayo po ang magiging benepisyaryo nitong mga programa sa ilalim ng CFIDP. Yun nga lamang po, unang-una, wag po kayong, magparehistro po kayo under our NCFRS at sa mga estudyante po ng ating School on Air, huwag kayong bibitaw. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you. Magandang umaga sa atin. So ayan, maraming salamat po Sir Judy sa inyo pong inilaan po na oras po ngayong umaga para po sa ating mga tagapakinig at sa mga susunod po namin na pagsasaere, alam ko po ay si Sir Judy po ulit yung ating tagapagsalita. Doon naman natin isa-isahin yung mga interventions po na nabanggit ni Sir Judy po kanina, yung 7 components po ng ating CFIDP. At dito po sa ating programa, hindi lamang kaalaman ang ibibigay po natin sa inyo. Mamimigay rin po kami ng 60 pesos na load na ang ating makakapag-text po ng kanilang tamang sagot sa official na cellphone numbers ng programa ay mananalo po ng 60 pesos na load. Kaya po yung mga nakaregistered po nating mga tagapakinig sa ating School on the Air, maaari po lamang na sumagot po kayo at paunahan po kasi yun. Ang una pong makakapagsabi ng tamang sagot po na iiwan po namin tanong, ang siya pong mananalo ng 60 pesos na load. Yes, para paglilinaw lang po sa ating mga kalahok po. Ang pwedeng sumali lang po ay yung mga rehistradong estudyante ng ating programa. So kung kayo po ay hindi po kasama, hindi kayo nakasagot ng ating enrollment form at hindi kasama sa ating master list, kahit po kayo po ay naunang sumagot po dito sa ating SOWA text promo, ay hindi po namin ibibigay sa inyo, hindi po kayo mananalo po ng 60 pesos na load. So yung mga kasama lang po o rehistradong estudyante ng ating programa. So paalala lamang din po, ang paraan po ng ating pag-text para dun sa mga gustong manalo ng load. So ito po yung format na gagamitin po ninyo. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang tamang sagot po ninyo sa tanong. Ulitin ko po ang format. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo napabilang at ang sagot po ninyo sa iiwan naming tanong mamaya. At para sa ating mga kalahok, ito na po ang tanong sa araw na ito. Koko? Tanong! Koko? Tanong! Ano ang ibig sabihin ng CFIDP? Okay, ulitin ko po ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng CFIDP? So kanina po ay inulit-ulit namin yan sa
Sabat hindi natin masagot itong napakasimpleng tanong na yan. So kung alam po ninyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. Uulitin ko po ang numero kung saan kayo pwedeng mag-text. 0949-889-5478. So ayan, kung alam nyo ang sagot, i-text na agad-agad para kayo po ang manalo ng 60 pesos na load. So, para naman po sa ating mga tagapakinig, na sabi nga po kanina na hindi lang load po ang ipamimigay natin at mga kaalaman pa rin po. So, ngayon pong umaga, para sa ating mga tagapakinig, ay maiiwan po kami sa inyong Koko Kaalaman. Koko Kaalaman. Alam nyo ba na ang niyog ay isang pinakamahalagang tanim sa Pilipinas at kilala ito bilang Tree of Life dahil sa iba't ibang gamit nito. Maaring Tree of Life, maaring nabubuo yung question sa inyo. Bakit ba siya tinawag na Tree of Life? Ibig sabihin lamang po nito ay lahat po ng parte ng niyog ay nagagamit po sa ating pangkabuhayan man yan o sa ating pagkakakitaan. Yes, mula sa ugat hanggang sa kaibuturan ng ubod nito. Ano po ay nagagamit po yun? So ayan, so hindi lang po so marami po kayong malalaman dito po sa aming programa kasi every pagsasaere po ng program ay mag-iiwan po kami ng Koko Kaalaman sa inyo. So ayan, so bukod po sa Koko Kaalaman, ito na rin po yung pagkakataon para po ay magbigay kami ng karagdagang impormasyon tungkol naman po sa pagsasanay at programa ng Safe IDP at ito na po ang ating news update. News Update. Okay, para sa ating news update, so isang mahalagang pagsasanay ang kasalukuyang isinasagawa sa probinsya po ng Romblon tungkol sa coconut production with good agricultural practices or GAP na nagsimula po kahapon Hulyo 29 at matatapos po hanggang Agosto 2. So ang nasabing pangalawang batch ng Training of Trainers o TOT ay naglalayong mapahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga 20 leader po ng magsasaka at mga tagapagsanay sa larangan po ng produksyon ng niyog. So layunin din nitong iangat ang kalidad ng produksyon ng niyog sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga magandang practice sa agrikultura. So ang pagsasanay po ay bahagi ng malawak na programa ng Safe IDP upang mapanatili ang sustainability at kagalingan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan po ng pagtalima sa mga prinsipyo ng GAP. Inaasahan na mas mapataas ang ani at kalidad ng niyog pati na rin ang pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. So nasabing pagsasanay ay pinangungunahan ng Career and Development Section ng ATI Mimaropa, katuwang ang Philippine Coconut Authority or PCA. So para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang po ang Facebook page ng ATI Mimaropa, Facebook page po PCA Marinduque at yung official po na website ng ATI Mimaropa, ati.da.gov.ph/ATI4B at mag-like at mag-subscribe na rin sa YouTube channel po ng ATI Mimaropa. So ayan, bukod po sa news update na galing po sa ATI, ay meron din po kami news update na manggagaling po sa Philippine Coconut Authority. Ano po? So parang ang alam ko po ay meron po silang urgent hiring para sa 2 posisyon ng PDO. Project Development Officer 1 po. Sila na po yung magmamanage po ng ating mga community organizing po ng ating mga barangay kung saan po ba yung ating mga coconut farmers ay bubuuin nila para isang maging matibay na kooperatiba ng magsasaka po ng niyog. At yung isa naman po ay tututok sa mga programa na under po ng CFIDP. Ano po, siya po ang magbibigay ng update, magkakaroon po siya ng database para po doon sa mga intervention na ibibigay po ng CFIDP. At kung may mga kakilala po kayo na kwalipikado, ay pwede po silang magtungo o mag-email sa Philippine Coconut Authority, Provincial Office, Marinduque. Ano po? Makikita nyo po sa live stream na naka-flash po yung vacant position at yung mga qualification po na kailangan po ng 2 position po. Ano ayan, po? dun sa mga interesado po na mag-apply, magtungo lang po sa tanggapan ng PCA Marinduque po. So chance niyo po ito, lalo na sa mga wala pang mga trabaho po at naghahanap pa talaga. So apply na.
So ayan, bago po tayo magtapos po dito sa ating programa, shoutout po ulit sa ating mga online viewers po ngayong tanghali po So good afternoon kay Ma'am Redeline Avila. Good afternoon din po kay Ma'am Ninya Ibahan. At good afternoon na din po kay Ma'am Redeline Avila. Ay, nabati na po pala. Yes, at yung iba kay Ma'am Ninya Ibahan, nabanggit na rin po yung ibang ating mga online viewers. Yes po, magandang tanghali po sa inyo. Yung iba po ay dito po nag-chat doon sa kanilang sagot doon sa ating SOA text promo. So sa mga susunod po natin na pagsasaere po, doon po tayo mag-text doon sa numero pong iniwan po namin kanina. So pakisulat na lang po yung numero po kung saan kayo pwedeng mag-text. Ayun, partner. Ngayon nga po pala dito sa ating online, dahil po tayo ay naka-live stream po tayo sa ating Facebook, meron po ditong nag-comment si Ma'am Ninya Ibahan. Kailan po ang next online po ng ating programa? So, ang next online po, lalo na sa ating mga estudyante po ng ating programa, ang ating pong airing po ng ating Radyo Eskwela ay every Tuesday po and Friday, Martes and Biyernes po. So, ang susunod po na airing po natin or online po natin ay Friday o Biyernes, August 2 po. So, aabangan nyo po yung schedule po ng ating pagsasaere. Kasi po, bawat pagsasaere po ay automatic po yon, ay ipopost po yon sa aming mga Facebook page, lalo na po ng Radyo Natin Buwak. At doon nyo po mapapanood yung ating airing po ng program. Yan, abang-abang po tayo para sa ating mga tagapakinig. So kanina po bago tayo magsimula, parang may maganda pong balita si Sir Jody kanina. So para po hindi lang isa ang manalo ng load, ay mag-i-sponsor daw po siya ng load. Ang yan. PCA, So hindi lang po isa, po ang mananalo para sa ating load? So a text promo. Tunay po yun? Yun po ay malugod po na tatanggapin po ni ATI Mimaropa. So ayan, dahil po may mga sponsors na po tayo, so sana po ay madadagdagan pa yung sponsors natin para marami po yung manalo po ng 60 pesos po na load. So ngayong araw po na ito ay dalawa. Tama po ba? Yes po, dalawa ang mananalo po ng 60 pesos na load. Ang isa po ay galing po kay ATI Mimaropa at ang isa naman po ay sponsor po ng PCA Marinduque. So po, kay Sir Judy po yon. So, thank you po, sir, sa iyo pong pa-sponsor na load. So, ayan. Dahil wala na po tayong sapat na oras at kami po ay magpapaalam na sa inyo. Abangan niyo ang aming susunod po na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan. Dito lang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak tuwing araw ng Martes at Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, ako ang inyong Coco Kaagapay, Coco Marine. Ako naman po ang inyong Coco Kaagapay na si Coco Pasing. At ako naman po inyong kaagapay, si Coco Earn. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito.
At yan ang masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong radyo eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.